araw at gabi, nagpapasalamat ko sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat, gaya na ginawa ang aking mga ninuno. Sabik na ako makita ka upang malubos ang aking kagalakan, lalo na kapag naaalala ko ang iyong pagduha. Verse 5, dito ko tayo ipokus namin. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lola na si Loida at ang iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalataya ito. And also please open your Bible sa 3 John verse 4. Ikatlong Juan, verse 4. Sabi ko dito, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin, kundi ang marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Ang pag-uusapan po natin ngayon is ang topic na the godly family. Okay ba kayo sa ating pag-usapan? Ang mga Diyos na pamilya. And ulitin lang po natin yung verse 46. So ito po yung binasa natin kanina. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lulang si Loida at si Eunice at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak kong nasa iyo rin ang pananampalataya nito. So in IB, yung International Version, I am reminded of your sincere faith which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. And yung 3 John verse 4, wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kundi ang marinig ang balita ng namumuhay ayon sa katotohanan ang aking mga anak. Sa Binaybi, mayroong siguro kanya-kanya tayo na masasabi o kanya-kanya tayo ng opinion dyan. Baka kagaya tayo ng isang ng pinto ng The Blind Man and the Elephant na napakinggan mo na yung pinto na yan. Yung dalaking gulat, siyempre, makakita, tapos kinupintuhan sila na meron daw isang malaking hayop na ang tawag ay elepante. Kaya lang, siyempre hindi nila makita dahil nagkasundo sila nung minsan na may nagsabi na merong elepante sa bayan. Pumunta yung mga bulat sa elepante at kanya-kanya sila ng hawak. Kasi sabi nila, para ma-experience natin kung ano talaga ang elepante, hawakan natin. So yung isang bulat, nakahawak siya sa yung dito na truck sa English, walang sa Tagalog. So nung mahawakan na ang truck, sabi niya, ang elepante pala ay parang sawak, parang snake. Kasi kulit-kulit ang truck. Yung isa naman, nahawakan niya yung isang bulat, nahawakan naman niya yung napakalaking tainga ng elepante. Tapos sabi niya, ang elepante pala, napakalaking parang pamaypay. Tapos yung isa, nakapunta siya sa katawan ng elepante, nahawakan niya. Sabi niya, wow, ang elepante pala ay isang wall, parang dingding. Yung isa, nahawakan niya yung task. Hindi ko alam sa Tagalog niya. Yung task, may parang salam na yan. Nahawakan niya, sabi niya, yung elepante pala parang itong spear, matulis, ang mga tao. At yung last na bulag, nahawakan niya yung paan ng elepante. Sabi niya, ang elepante pala parang haligi ng bahay. So, parehas bulag, nakaranas ng mga elepante. Sa isang banda, tama sila. Sa isang banda, mali sila. Di ba? Siguro kung tanungin mo kayo kung paano natin masasabi na isang tao ay
makadiyos, o ang isang pamilya ay makadiyos, iba-iba siguro ang ating masabi. Baka yung iba, sabihin nila makadiyos kung maraming nagsisimba o gumadayos sa religious activities. Siyempre, sabihin natin na makadiyos yan kasi palaging nasa simbahan. Baka diba sabihin nila, makadiyos kung aktibo sa kinabibilangan ng religiyon. Ayan, religious yan, kaya makadiyos yan. Ang iba naman siguro, sabihin nila makadiyos kung walang bisyo. Ayan, makadiyos yan kasi walang bisyo. Or sasabihin nila makadiyos kung kumangawin ng mga Christian songs. Ngayon, usong-usong. Ako natutuwa kahit sa mga opisina, kahit sa mga sasakyan, napakarami ng mga Kristiyano pamitin na pinapatugtog. At minsan, pag napapakinggan ko sa sarili ko, siguro yan, ano yan? Baka Diyos. Or, di ba sasabihin na baka Diyos yan kung ang tao niya, ang pamilya na yan ay mga babae. So, we will have different views and opinions on being baka Diyos. But, sa umagang ito, titignan natin paano natin masasabi na ang isang pamilya ay mga Diyos na pamilya. Because the Bible, by the way, yung Biblia ko ang ating basihan sa ating pananampalataya, paniniwala at mga ginagawa. So the Bible has a different view of being mga Diyos. Iba po, at doon sa sinabi natin kanina, magandang pakinggan, magandang tingnan kung gano'n ang pamilya. Pero sa Biblia, pag sinabing makadiyos, in the Bible, ang pagiging makadiyos ay ang pagiging alagad ni Jesus. Sabi sa Matthew chapter 28, verse 19, sinabi ni Jesus, "Sumayo kayo at gawin alagad ko ang lahat ng bansa." So hindi po sinabi ni Jesus na kumayo kayo at gawin mananampalataya, gawin relihiyoso, gawin mabait, gawin mabuti, gawin para simba ang mga tao. Ang sabi ni Jesus, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. So, in the Bible, ang pagiging makadiyos ay ang pagiging alagad ni Jesus. In the Bible, ang pagiging makadiyos ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Nakita po natin yan sa Matthew chapter 22, verse 37 to 40. Nung tanungin sa Jesus, what is the greatest commandment? Nung sabi ni Jesus, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love your neighbor as you love yourself. At sabi sa John chapter 14, verse 15, if you love me, you will obey my commandments. Kung ako ay mahalin niyo, sundin niyo ang aking mga utos. So, sa Biblia, ang pagiging makadiyos ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa. Incidentally, ang ating gobyerno, especially sa DepEd, meron akong nag-engage ako sa sa Facebook kasi isa pala sa values na tinuturo sa DepEd ay ang pagiging makadiyos. Tapos may nag-comment, hindi lang sa DepEd yan, sa lahat kasi kapag ikaw ay nanunumpa sa watawat ng Republika ng Pilipinas, isa sa nakalagay doon na tayo mga Pilipino ay makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. So, makadiyos ay ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Sa Biblia, ang pagiging makadiyos ay ang pagkakaroon ng personal na ugnayan o personal na relasyon kay Kristo sa pamamagitan ng pagtanggap sa Kanya bilang Panginoon at Tagapagligtas. Palagi po natin itong balik-balikan. Sinasabi palagi kasi ito po yung mahalaga. Sabi nga po natin, ang kaligtasan ay hindi sa relihiyon, ito ay sa isang relasyon. Tama po yun. Sabi sa John chapter 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, sa lahat ng sumampalataya sa Kanya, sila ay binigyan niya ng karapatan upang maging anak ng Diyos. For those who receive Him, for those who believe in His name, to them He gave the power to become the children of God.
So, yan po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa pagiging makarios. Hindi po pala ito yung pagiging palasimba.